Hindi nga kagaya nitong nagdaang taon, hindi nga naging maganda ang performance ni Draymond Green sa Golden State Warriors. Siya pa nga paminsan-minsan ang nagiging rason ng mga pagkatalo sa dami ng issue at problema na ginagawa nito. Base sa pinakahuling inilabas na balita, eto na rin naman ang may pinakamaraming nakuwang technical foul sa isang active NBA player na hindi rin naman ikinatuwa ni Green. Kaya hindi na naiwasan pa na magreklamo, gayong napapansin niya na napakadali para sa mga referee na bigyan siya ng technical foul. Kahit ano ang kanyang gawin, bigla-bigla na lamang siyang pinapatawan ng technical ng mga referee. Pero ayon sa ilang mga fans, deserve ni Draymond Green ang ganyang klaseng trato mula sa mga officials since ilang mga dirty plays na nga ang nagawa nito. Maging ang Golden State aminado na nahihirapan silang kontrolin ang ugali nito. Kinonsideran na rin naman na i-trade ito ngayong season bilang kapalit ni Giannis kung sakaling makuha nila, gayong halos wala rin naman itong nagagawang impact sa kanilang mga laro. Samantala, nabanggit ko nga po noong nakarang araw na isa ang Los Angeles Lakers sa mga teams na interesado kay Giannis sa isang trade para maitandem kay Luka Doncic. Ang problema, sa laki ng kontratang hawak ni Giannis, kailangan nilang isakripisyo dito ang majority sa mga players at draft pick, which is ayaw rin namang gawin ni Rob Pelinka. Kung makikipagsapalaran sila sa pagkuha kay Giannis, posibleng masira nito ang nabuong chemistry ngayong season. Kaya imbes na kunin ng Lakers si Antetokounmpo, nakapagdesisyon ng team kumuha na lang ng isang 3&D player at bagong sentro. Since hindi na makukuha pa ng Lakers si DeAndre Hunter na na-trade na sa Sacramento, kailangan lang naman nilang maghanap ng bagong target kagaya ng ilang mga 3&D. Kagaya ni Herb Jones ng Pelicans. Pagdating sa center position, nakalock-in na nga sila sa pagkuha kay Day'Ron Sharpe ng Brooklyn Nets. Sa kabilang banda, tagumpay na na-upset ng Charlotte Hornets ang heavy favorite na San Antonio Spurs kanina, 111-106, na pinangunahan ni Brandon Miller na kumuha ng 26 points kasama na ang crucial game shot para maselyuhan ng panalo. Bukod kay Miller, 5 rin naman sa kanyang mga kakampi nagtala ng double-digit points, pero ayon sa ilang mga analysts, di rin naman nakakagulat ang nangyaring pag-upset ng Hornets sa San Antonio Spurs dahil isa rin naman sila sa pinakamainit ngayon sa liga sa pagkakaroon ng 6-game winning streak. Ito ang kauna-unahan at pinakamahaba nilang panalo na nakuha sa mahabang panahon. Ilang malalakas na teams ang kanilang tinambakan kagaya ng Philadelphia 76ers. At dahil sa sunod-sunod na panalo ng Hornets, umangat na sa 22-28 ang kanilang win-loss record bilang 11 seed sa East, kung saan kapag nagpatuloy pa ito, hindi malabo na makapasok sila ang muli sa wakas sa play-in tournament ngayong season dahil malapit na rin naman at nasa kalagitnaan na tayo ng regular season.